Kamusta? Ready? 1, 2, 3, go. 2, 1, go. Kamusta mga ka-Brody? This is Brody Jeff. And this is Brody Marbs. And welcome to The Brody Podcast. Where you listen and relax. Brody, parang sobrang ng Saturday natin yun. Productive. Oo. Isipin makakatatlong episodes tayo. Jam-pack. Yeah. Pero I think napapanahon naman yung mga episodes natin. Isang kalokohan, life coaching, saka ano yung papasukin natin na bago na genre. Yeah. Usapang pag-ibig. Naisip sabi nga nila, ang pag-ibig, pag pumasok, okay? Ayusin mo! Ang pag-ibig, pag pumasok. Oo. Ito yun. Hindi. Brody, ang naiintindihan ko lang pumasok eh. Pag pumasok sa sino man. Bakit pag hahamakin ng lahat. May pasok lang. May pasok lang. Iniisip ko kung ano gusto mo ipasok, Brody. Katanga. Mga ka-Brody. Kidding aside, no? So, kanina, nung nag-break kami, no? Medyo may mga nakapagkwentuhan lang kami regarding sa, alam mo, bilang buhay mag-asawa, naisip namin, hindi tayo mag-topic ng tungkol din naman sa pag-ibig, no? Kasi kami, bilang may mga asawa na, somehow napagdaanan namin yung mga tinatawag na love life. Yeah. So, may mga experience tayo sa love life. Yung mga bitter. Talagang mapait. Tapos sabi ni Brody, meron din daw siyang pinagdaanan pa minsan-minsan na medyo naging tanga daw siya. O sabi ko, pati natin pag-usapan sa podcast siya, wag mo muna i-share. Dito natin pag-usapan sa podcast yung yung gusto mong i-share sa akin. Kasi napunta kami sa Usapang Puso kanina. So, ang title nito ay Bakit minsan nagiging tanga tayo sa pag-ibig? Oh. Bakit nga ba minsan nagiging tanga, no? Oh. Pagdating sa pag-ibig, bakit madalas sinasabi puso ang pairalin? Ay, hindi pala. Utak ang pairalin, pero madalas puso ang nangingibabaw. Yun nga Kasi nga, sinasabi nila, pag mahal mo talaga ang tao, kailangan ibibigay mo lahat. Pero kasi, hindi naman yun applicable. Oh. Di ba? In real life scenario. Kailangan mo din talaga maging mautak. In terms of pag-ibig. Diba? Alam mo kasi, Brody, no? Ang pag-ibig kasi very deep, no? Parang pag sinabi mo kasing love. Parang deep penetration agent yan. Brody, wala naman siguro tayong episode na magiging bastos. Wala. Deep penetration agent. Kasi, talaga mapipenetrate niya Kasi, mahal mo yung tao Yeah. Game. Parang hindi ko gusto yung penetration, Brody. Okay, going back. Sige. So, ayun nga, napag-usapan namin yon. Bakit minsan kaya, Brody, kahit gusto na gawin natin sa utak natin, gusto natin gawin tong bagay na to, pero hindi natin magawa kasi yung puso natin, iba yung tinuturo. Yun ang nangingibabaw. Nagiging Contradict. Nagiging dapat mind over heart. Ang nangyayari, heart over mind. Oo, parang no-overpower ng emotion ng puso natin yung mind natin. Diba? Oo. Diba? Sige nga, Brody. I agree. I-share mo nga sa akin, Brody, yung experience mo na minsan sa buhay mo na sabi mo na naging tanga ka. Ulitin ko ulit, Brody, na minsan sa buhay mo naging ouch! Dahil sa pag-ibig. Nung college kasi ako. Kailan ba ng tissue? Hindi naman. Ay, hindi naman. Okay na. Classmates kami, college. So, are we talking about your ex-girlfriend, your past relationship? Ex-girlfriend. Tapos, doon kami nagkakilala kasi free section ako. Hindi ako black section. Mas maganda kasi yung free section. Marami kang nakikilala, di ba? Ngayon ko lang narinig yun. Ang alam ko lang, last section saka first section. Ay, kasi Brody, lagi ako nasa last section. Hindi, nung college. College, di ba, black section ka? Pag black section ka kasi, di ba yan yung mga
magkakasama kayo from the first day, from first year, up to the last, kasi may ganun unless na talagang ikaw, magkaroon ka ng failing mark, mahihiwalay ka. Kasi kailangan mong i-retake yun, hindi naman yung pwedeng Kasi nga, di ba, prerequisite yung mga subjects. Ibang subjects. Yes. Bago ka mag-pursue, mag-ano dun sa subject na yun. Saan tawag doon? Free section? Free section kami. So ngayon, ito, nakilala ko itong babae. Ang cute niya talaga eh. Paano cute? Petit na cute. Cute talaga, petit. Tapos yun na... in short na nabighani ka. Nabighani. Yung tipong napakanta ka. Tapos, hindi naman ito yung first love mo. Hindi eh. First love. Tingin mo? Siguro. First love pala itong pinag-uusapan natin, ha? And then, parang ano? Puppy love. Hindi, joke lang. Pero, ano yun na nga? Puppy love college? Di ba dapat ang puppy love high school? Joke lang. High school. And then, yun nga, naging friends kami. And then, naging deep din yung parang, siyempre, friendship. Naging deep yung friendship namin. And all of a sudden, hindi ko alam. Yun na pala yun. Parang, unexpectedly, na-in-love pala ako sa kanya. Paano yung Brody? Paano mo na nalaman na nahuhulog ka na sa kanya? Lagi ko nang gusto ko na siya makita, gano'n. Gusto ko siya makasama. You're investing time. Investing time talaga. Tama yun. Tama yung word na yun. Tapos, ang nangyayari nun, meron pa pala siyang ibang sa relationship, meron pa siyang linawin meron pa siyang boyfriend. Teka lang. Pero parang nagkakalabuan na yata sila nun. Ikaw lang yung nagpapalabo nun. Panira ka pala ng relasyon. Hindi lang siya alam. Hindi ko rin talaga. So, honest ka na hindi mo alam na may sinisira ka ng relasyon. Pero wait lang, Brody. Maano ka lang. So, syempre, hindi ka aware na may boyfriend siya. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Etong si girl, tinatago naman sa'yo. Tinago niya. Parang ang pagkakaalala ko na parang na siya, parang separated na sila. Wala na sila. Okay. So, break na. Okay. Tapos, yun na nga, malaman ko nung nagko-confess na ako sa kanya na parang, I like you, ganyan. And then, pwede man ligaw, gano'n. Nagsabi siya na, meron pa nga siyang, hindi pa siya tapos dun sa ano ba to? Hindi pa tapos yung relasyon nila o moving stage? Siguro moving stage. So, pero may communication pa rin sila. Meron pa siyang communication. Long term din ba sila? May matagal na ba sila? Matagal na. And then, wala laban dun. Hindi, ito nga eh. Yeah. Di pinangunahan agad. Biro na. Ito nga eh. Naalala ko, may parang, pustahan tayo. Pustahan? Pustahan daw. Pag nanalo ako kasi noon, Ginebra fan talaga ako. Okay. So, basketball. Pag nag-champion si Ginebra, parang tayo na. Ayan. Pero pag hindi, walang magiging tayo. Okay, sige. Pumayag siya. Siya ang nagsabi. Natalo yung Ginebra. Sabi ko, paano kaya to? Paano kaya to? Hindi yun, tapos yun, hindi. Hindi, pero sabi nga niya, time din, willing naman siya na maging kami talaga. So, okay. To cut the story short, naging kami. So, naging official kayo? Yes, naging official kami. Okay. And ang matindi nun, awkward situation. Kasi, bakit? from from north, somewhere north, tapos nag-board siya saan nga ba to? Basta sa Sampaloc area. Okay. And then, one time, nandun yung ex-boyfriend niya. So, parang awkward. Saan? Sa bahay niya na? Oo, dinalaw siya. Inahatid sundo mo ba? Oo. Sabi ko, napaka-awkward nito. Tapos, ako naman kasi... Pero may tattoo ka na ganyan, bro. Wala. Akala ko may tattoo ka na. Pinarag. Hindi, pero ako na kasi nun, ang prinsipyo ko sa buhay, hindi naman kasi talaga makikipag-away. Hindi mo naman doon mapapakita na patapang ka eh. Ganoon ako.
So, yung mga, hindi talaga ako nakikipag-away. So, Okay. ayun na nga. Basta, hindi ko na lang siya pinapansin ng time. Basta, andun lang kami, magkaharap. Nung babae? O nung lalaki? Nung lalaki, Ba't parang pumipwesto kang nagigigil ka, bro? Hindi. Tapos after nun, fast forward, 2 years kami. 2 years kayo? 2 years kami. Tagal din, ha? Then suddenly, meron... Hindi ka nagpakamatay nung nag-iwan. Ay, hindi naman. Grabe naman. Tapos? And then, yung mga barkada yan ng high school, isang bahay sila. So, lumipat sila sa somewhere in Sampaloc area din. So, mga tropa niya talaga. Okay. Tapos, itong tropa niya, may tropang taga-ibang school. NCAA din yung school na yun. Okay, NCAA din. So, okay. Ayun, hanggang sa, ewan ko, naging, habang kami, nung time kasi na yun, pupunta ako sa mga barkada ko nun sa Laguna. Tapos, naiiwan siya. Basta may mga pinagdadaanan din siya. Pero, nasi-share niya ba sa'yo kung ano yung pinagdadaanan? Hindi. Offline na lang natin pag-usapan. Okay. Sige. Pinagdadaanan siya. And then, ayun, wala pa sa atin. Parang parang naging, in a way, nagiging kampante na sila sa isa't isa. No. Wala ako. Yung ex niya? Parang nagiging ano na sila. No ex niya? Hindi. Iba. Iba na, bago na. Iba, tropa nung tropa niya. Tropa na. Okay. So, parang friends of friends. Friends of friends. Tapos, hanggang sa naging sila. Grabe yung... Habang ikaw? Oo. So, hindi nakipag-break sa yung babae? Hindi, nakikipag-break na nga. Okay. Tapos... So, honest naman pala siya. Honest. Pero, syempre, napakasakit sa akin. Masakit yun. Pero, I mean, sinabi niya ba yung rason? There's someone else na... Oo. In your face, parang gano'n. Daw na yun, kailangan daw niya ako, wala siya. Nasa ka, sa Laguna ka? Sa friends mo? Yung mga gano'n. Maraming beses ba nangyari yan? Siguro thrice, gano'n. Twice. Okay. And then, hindi niya ba sinabi sa'yo na, na kailangan kita? Tapos, are you choosing your friends over me? Gano'n. Sinabi naman niya, pero nakakommit kasi ako eh. Okay. Kung nakakommit talaga ako. Pero ahead of time, sinabi mo sa kanya na may lakad ka? Meron ako. Sa tingin mo ba sinasadya niya lang na papuntahin ka sa kanya? Or hindi? Hindi. Kailangan niya talaga. So, nung time na yon, ito yung naging confident niya. Okay. So, doon siya hanggang sa naging sila. Ngayon, matindi nito. Nakakahalata na ako eh. Kasi parang nag-work na ako. And then, nandun siya. Parang birthday niya yata. Nandun saan? Nasa isang, doon kami sa apartment nila. Pumunta ka pa rin kahit na ipag-break na sa'yo? Officially? Hindi. Ito, sorry, ang gulon. Pero nung before yun, birthday muna. Ito yung event na birthday niya. Oo. Birthday. Kayo pa yan. Nag-work na ako nun sa bank. And then, parang, na-realize ko, sabi ko, bakit ito may bibilin sa baba? Hindi ako yung kasama. Okay. So, kasama niya yung lalaki? Pumunta ako sa labas eh, kasi may balcony. Pagtingin ko kasi makikita mo na doon yung kalsada. Oo. Pumunta parang nanlibihigaw. So, parang nakakatog na ako. Tapos, yung mga friends niya, sinasabi niya sa akin na, wala ka bang napapansin. Pero I mean, at that time ba, she open up na? Parang she wanted to break up? Hindi pa. Nung time na yun, nung birthday na. So, parang nakakaramdam ako. Tapos parang nagbibigay na sila ng mga... sign. Oo. Pati yung mga friends. Wala ka bang Pare, sakit nun ha. Nagmumukha kang tanga din sa birthday. Sabi ko. Ako naman, ni-ignore ko lang talaga. Hindi ka naman nanaksak na. Hindi lang profit. Tapos talaga ako, hindi naman niya siguro kayang gawin sa akin. Ganun yung level of trust mo. Yung sakit nun eh. Kabrady, no? If we are putting di ba, yung most of our trust, di ba, yung buong pagkatao, buong pagmamahal natin sa isang tao. Tapos, di ba, parang pag na-trader tayo ng gano'n, di mo alam kung anong mararamdaman mo eh. Sakit, bro, di ba?
Pero, ayun na nga, after that, ayun na, di sinabi na nga yan na ito na yung, ano niya, boyfriend niya. Ang sakit nun ah. Alam mo yung nagkikita pa kami, behind Oo. his back, na parang sa loob-loob ko, Sorry, nagkikita pa kayo? nagkikita pa kami. Pero break na kayo? Break na kami, pero nagkikita pa rin So, kami. parang ano na to, nag-time skip na tayo. Naging sila na, tapos... Oo, tapos kami naman yung nagkikita. Parang, what's the reason ba? Ikaw ba yung nangungulit o siya? ako, kasi parang sabi ko nga eh, okay lang sa loob-loob ko. Gusto ko sabihin sa kanya, okay lang kahit dalawa kami, papayag ako. Para lang sa'yo. Oh. So, in short, ganun ako naging katanga. Parang you allowed to be the number 2. Yeah. Oh. Well, ang tapang ni ka Brody Jeff, no? Oo. Para sabihin na to. And alam ni ano yan, and alam ni wife yan. Sinabi ko sa kanya. Hindi ba to yung yung kinukwento mo sa akin na nasa Bicol ka na pumupunta? Ay, hindi. Iba yan. Iba yan. Okay. And then, after nun, ang nakapagpa-trigger lang talaga sa akin, nagkaroon ng scenario na one time, parang need niya ng pera. Nangihiram sa akin. Okay. So, ako doorbell ako dun sa bahay. And then, nandun lang ako, unexpectedly, yung pala nandun yung lalaki, galit na galit ako. Galit na galit sa akin. Pagbaba, alam mo yung tipong binabastos niya ako na, sobrang sakit na, in front of mga friends nung lalaki. Pero yung lalaki, galit na galit siya pa yung galit na galit sa akin. Yung babae? Yung lalaki. Susuntukin talaga ako. Kasi siguro, wala, hindi. Sabi ko, hindi. Bibigay ko lang kasi ng hirap siya. Sabi ko, wala yata siya. Short yata siya, sabi ko. Sabi ko, no? Para sa akin. Sakit nun, bro. Yun yung parang turning point na. Ayoko na. Hindi na worth it. Hindi na to magandang experience sa buhay ko. So, yun yung pinaka turning point talaga. Ano yun? Totally biglang nakat na lang kayo? Wala nang paramdaman after nun? Oo, kasi sabi ko hindi na tama. Pero nag-try yung babae mag-reach out sa'yo? Nag-reach out siya nung nag-break na sila. Hanap yung babae na yun. Wala akong masabi. Sabi tapos... May ganun pala talagang babae, no? Siguro. Pero nung nakikipagbalikan siya, sabi ko, sige, try natin. Pumayag ako. Pero after nun, nag-date kami. Ewan ko, nag-date nga ba o nagkita lang talaga kami. Oo. Ang nakakatawa nun, di ba parang nagpaka-gentleman ako. Ako yung pinasok ko doon sa kotse. Pag sarado ko nung pintuan. Pinto, naipit yung kamay. So, nagdamo yun, no? Hindi. Tapos, sabi ko sa kanya, sorry, but I tried this. Sabi ko, hindi talaga tayo para sa isa't isa. So, ang nangyari, ikaw na ang naipag-break? Hindi na. Tapos, nagpaparamdam pa ako nun sa mga kuya ko. Sabi ko, okay lang pa sa'yo kung magiging kami ulit ni ganito. So, nag-seek ka ng advice? Ay, pakita sa akin. Galit na galit yung kapatid. Kasi nasaktan ka in front of your family. Di ba? What do you expect from them? Di ba? Sakit yun. And then, yun na nga. Na-realize ko na, hindi na pala tama ito. Hindi na itong... Ito na yun na yung pinakatanga kong Experience. Yes. Matindi. Matindi yung pinagdaanan. Parang parang ewan ko kung in a way siguro yung emotions ko. Yes. Sobrang na-hype. Na-hype. Yung pag-hype na yun, na-control talaga ako. Pero ang galing mo dun sa part na na nakapagpigil ka, diba? Natiis mo yung Oo, talaga. Sabihin, that time, yung... Compose ako. Yung pagmamahal mo sa kanya, pare, nandun. Di ba, Brody? Parang tatanggapin kita ng buo. Kahit na putang ina, ang laki ng ebak sa ulo ko. Oo. Diba? Ganun ako nun. I experienced the same thing. Ikaw? I experienced the same thing. Pinagkaiba lang natin. Medyo naging ako dun sa lalaki. Medyo tinamaan sa akin yung lalaki. Nagulpi ko. Brody. So, ganun din ako. Pero kasi, alam mo yun,
dumating talaga sa point na ano eh, na minsan parang hindi mo makokontrol yung sarili mo. Diba? I mean, gusto mo nang iwan pero hindi mo magawa kasi mahal mo eh. Yung tipong tatanggapin mo yung sakit kasi alam mo sa kanya ka lang sasaya. Oo. Tama ba, Brody? Oo. Parang, sabi nga nila, hindi pagmamahal yung nararamdaman mo kung hindi ka marunong magsakripisyo. Diba? Pero kasi, palagi sa dulo ng mga decision making natin, meron talagang pag alam nating argabyado na tayo ng sobra. Kumbaga, meron na tayong turning point na tama na. Diba? And then, you realize one day na parang naging tanga pala talaga ako. Diba? Oo, ako proud ako. Sabihin ko, naging tanga ako. Oo, diba? Kasi Pero, you learn, diba? yung lesson doon. Oo. The person that I became. Diba? Oo. Tsaka, Brody, no, parang dahil sa mga ganong experience, nag-grow ka. Tapos nakikita mo. Nagiging wise ka. Parang unang impression pa lang pag nakakilala ka ng ibang tao, alam, ganito pala tong ano. Diba? Although, sometimes nga, diba, sinasabi natin, parang huwag tayo mag-judge. Pero dahil nga sa experience mo, with the same, diba, the same na pag-uugali, kung paano yung attitude, yung character, minsan, dun pa lang nabibase pa, ganito to, kasi dito ako nanggaling sa ganitong klaseng tao eh. Parang, diba, alam mo na. Talagang, ano pa rin, ang experience pa rin talagang magtuturo sa atin sa, alam mo, sa buhay-buhay natin, diba? Totoo. Pero matindi yun. Kasi, alam niyo mga ka-Brody, no? Alam ko naman na hindi lang si Brody Jeff ang naka-experience nito, no? May mga audience tayo, Brody Jeff, kayo mga ka-Brody. May mga iilan din sa inyo na I know na naka-experience ng ganitong problema. And, siguro, yung iba sa inyo hanggang ngayon pinagdadaanan yung ganitong problema. Di ba? Huwag nating hayaan na maging ano tayo. Second option. Yes. Hindi nyo deserve yan. Hindi nyo deserve yan. Kasi unang-una sa lahat, dapat mahalin nyo yung sarili nyo. Kasi, pag minahal nyo yung sarili nyo, ma-appreciate mo yung sarili mo eh. Kasi pag di mo minamahal yung sarili mo, hindi mo na ma-appreciate yung sarili mo, gagawin ka na lang, sorry sa term, gagawin ka na lang basahan ng taong, diba? Yung so, dapat alam mo yung worth mo. Oo. Tsaka, yun nga eh, tama ka Brody Jeff, yung worth mo kasi, walang ibang makaka-appreciate ng worth mo kundi ikaw muna sa sarili mo, diba? Tsaka ito, masasabi ko sa inyo based from my experience na rin. Tandaan nyo, pagka kayo, may partner kayo, tapos, iniwan kayo, pinagpalit kayo, huwag nyo nang, balikan. Diba? Huwag nyo nang ipilit pa yung sarili nyo, tapos, iisipin nyo na parang, mahal pa ako niyan eh, ganito, ganyan. Ipipilit nyo sa sarili nyo. Unang-una sa lahat, kung mahal ka niyan, hindi na magmamahal ng iba yan. Diba? Tama. Kung talagang ikaw ang mahal niyan, diba? Hindi na titingin sa iba yan. Tsaka, the same thing mga ka-Brody. Pag kayo, may girlfriend kayo, at nagkagusto kayo sa ibang babae at in-entertain nyo or isa ibang lalaki, nakipag-relasyon kayo, tapos ngayon maguguluhan kayo, mamimili kayo kung sino yung mapipiliin nyo, yung number 1 ba, yung number 2. Piliin nyo na yung number 2. Oo. Kasi, nag-doubt ka na nag-doubt ka na doon sa number 1 eh, di ba? Diba? Pero dapat panindigan mo yun kung magkakaroon ka ng regrets. Oo. Kasi unang-una sa lahat, kawawa naman yung number 1 eh. Diba? Bigay mo dun sa taong yun, yung peace of mind. Diba? Pero ang galing mo kasi naging sila na eh. Hindi ako pinili. Oo, diba? Diba? Kasi, I know marami siguro magsasabi na magdi-disagree na. But ina-advise mo na piliin yung bago, yung kabit, yung number 2. Diba? Kasi yung taong pinili yung kabit, yung number 2, basura na yun. Deserve nyo na mag-move on. Diba? Tama. Ngayon, kung talagang mahal nyo pa yung tao na yun, well, ako naman naniniwala naman ako sa second chance. Naniniwala naman ako. Naniniwala ako, sige. Sabihin natin na nagkamali, nag-cheat. Yung partner nyo, tapos humingi ng chance, bumalik. Sige, patawarin nyo. Pero, pag pangalawang beses na ginawa yun. Hindi, saka yung pag pinatawad naman,
ito yung maging consequence mo pag dududahan ka. Pero wala eh. Kailangan mo rin yung talagang tanggapin. Kasi, ano yun eh, kumbaga parang part na yun ng ano eh, ng history. Hindi mo na mabubura Hindi mo yun. na mabubura yun. Kaya, kahit anong bunga ano, intindihin mo kasi ano yan. Ginawa mo na yun eh. Ginawa mo yun eh. You have to be brave enough na i-heal mo yung partner mo. Kasi ikaw naman na may cause. Diba? Although tayo naman bilang tao, hindi naman tayo perfecto, di ba? Hindi tayo perfecto. Pero masasabi ko nga, kung paulit-ulit na lang yung ginagawa sa'yo ng partner nyo, tapos sasabihin sa'yo na mahal kita, tapos ulitin ka, lulukoy ka naman. Mahal kita, lulukoy ka naman. Diba? Baka mag-isip ka na kasi, diba? Parang sa case ni Brody Jeff, diba? Parang, ginawa niya, nagre-reach out pa rin siya dun sa babae kahit na may boyfriend na. Tapos, diba yung babae, ano rin naman sa kanya. Paulit-ulit yung nangyayari kay Brody Jeff eh. Parang yung babae hindi na siya makawala sa ganong circle. Di natin alam kung nag-i-enjoy ba siya na dalawa yung lalaki or ano. Pero at least, 'di ba, pinili ni Jeff yung sarili niya nung huli. Kasi sabi niya na wala nang patutunguhan pag ganun yung ano, 'di ba? Oo, parang meron talagang realization in the end. So, pinili ko na talaga yung sarili ko. Ayoko nang masaktan eh. Yes, tama. Ako naman sa akin, kasi based din sa experience ko, justified naman maging tanga sa pag-ibig. Pero wag mo nang ulit-ulitin. Wag mo nang tambayan. 'Di ba? Parang layasan mo yung ganung point ng mindset mo na ano, 'di ba? Sabihin mo na hindi kasi mahal ko pa, humihingi ng chance. Yung chance na hinihingi sa'yo, pangatlo na, pang-apat. 'Di ba? Layasan mo na, wag mo nang kasi ako, Brody, naniniwala ako na pag talagang inulit-ulit niyo dun sa babae or sa lalaki, sa partner niya, yung ginagawa niya, panloloko, may problema na talaga yung tao. Habit na yun. Habit na yun. Hindi na, ano. Kasi, eto nga, hindi ko naman nilalahat ng lalaki na mas maraming lalaki manloloko. Marami pa rin lalaki matitino, kaya nga may mga magagaling na padre di pamilya. Diba? Ganun din naman ang babae, hindi naman lahat ng babae puro pa victim. May mga babae rin talaga minsan na diba? So, ika nga ni Brody Jeff, huwag na nang tambayin yung pagiging tanga. Diba? Piliin mo yung sarili mo. Saka yung babalik pa rin tayo sa part pa rin ng psychology natin. Kasi kung iisipin mo, analyze lang natin na kung sabihin mo, mahal mo to. Pero yung consequence, iniisip mo rin. Diba? Yes. Siyempre, pipiliin mo yun. Kung talagang mag-iisip ka, kung i-take mo siya as positive. Yun pa rin kasi. Tama. Positive mindset pa rin eh. Bakit ko biglang, hindi naman sa nagmamalaki ako na, magaling ako kasi inasnap ako finger na ako na siya, na parang, hindi, tama na to. Siyempre, dumaan pa rin ako sa proseso, pero nung time na yun, parang nasagad ka na eh. So parang, hindi na pwede to. Parang napagod ka na. Napagod na ako. Tapos inisip ko talaga na, hindi, kailangan ko na mag-move on. Kasi, kung hindi mo iisipin na hindi ka mag-move on, yun na yun. Hindi ka na makakawala doon. Hindi ka na makakawala doon, which is yun ang pitfall mo. Diba? Hindi ka na makakaano doon. So, kailangan mo talagang, yun nga yung ina-advocate namin eh. So, kailangan mo talaga maging positive in every situation. Yes. So, sa life in general, pag-ibig, or kung ano man, di ba? Sa pag-ibig, no? Kasi, lahat naman tayo nagmamahal sa mundo na to, di ba? Napakahirap kasing kapag lagi na lang iniisip natin yung para sa ikabubuti ng mga partners natin. O kumbaga kung saan tayo liligaya. Minsan, tingnan din natin ano ba bang mas matimbang, yung kaligayahan natin o yung peace of mind. Diba? Kasi minsan, parang torn between happiness and sadness. Diba? Kasi at the same time, pwede mong maramdaman sa isang tao yun. Malungkot ka kasi alam mong niloloko ka niya, pero masaya ka kasi kasama mo siya. Diba? You're parang hindi ka makapili kasi alam mo sa sarili mo na
malulungkot ka kapag sinukuan mo na tong taong ko. Kasi syempre, hindi mo na siya maaamo, hindi mo na siya mayayakap. Diba? You're going on your separate ways, diba? Parang, siguro ako masasabi ko lang, yung ganung senaryo ng buhay natin, siguro, no, mga kabrody, no, masasabi ko lang na isa sa mga paraan para makatulong kapag gusto niyo na mag-move on sa isang tao, no, tignan nyo kung worth it pa ba. Worth it pa ba yung mga sakripisyo na ginagawa niyo? Tama ba? Tama. Kasi, yung sakripisyo, ano yan eh. Doon lang yan dapat sa deserving. Tapos, isipin din yung long-term commitment. Yes, oh. Kasi kung nakikita mo talaga na hindi talaga siya yung in the future makakasama mo, bakit mo papatagalin? For experience? Yes. Nasasaktan ka na nga, experience pa rin. Diba, isipin nyo Hindi, galit na galit ako joke lang. Hindi, kasi ito ano yun? sabihin na natin, ilagay na natin sa mga kabit ngayon. Tamaan na yung mga kabit ngayon. Diba, although may mga iba't iba kasing mindset ang mga kabit eh. Sabihin na natin na kapag kasama nyo yung partner nyo na may iba, tas kabit kayo, tanggap nyo na kabit kayo, masaya kayo, pero may peace of mind ba kayo? Diba? Alam nyo, anytime magkakaproblema kayo kasi may karelasyon yung tao. Diba? Eventually kasi, yung mga third party, magde-demand at magde-demand yan. Nasabihin nila na hindi sila magde-demand, pero darating yung time. Magde-demand yan ng time. Kasi lumalalim eh. Kaya ako, masasabi ko sa inyo, hanggat kaya nyo kumawala sa maagang stage pa lang ng relasyon nyo. Diba? Wala ka na. Kasi, eventually, magde-develop ka ng mas malalim na rason bakit gusto mo magstay. Kahit nasasaktan ka na, diba? Ayun nga. Deserve nyo talaga maging happy. Sabi, hindi yun dun sa taong yun. Tsaka, eto, no, pagka halimbawa, nasasaktan na talaga kayo, ito mo, talagang sobrang sakit na, tapos, di nyo kayang iwan yung tao, diba? Ano kayo, mag-reflect kayo, kumbaga, mag-seek kayo ng advice sa mga kaibigan nyo or sa family nyo. Humanap kayo ng tulong, kasi kung kayo mismo sa sarili nyo, hindi nyo talaga kaya, humanap kayo ng time sa ibang tao. Huwag nyo lahat ibuhos dun sa taong hindi na kayo pinapahalagan. Mabulaklak lang yung bibig nyo kasi may gusto lang sa inyo. Diba? Pakawalan nyo. Iwanan nyo na yan. Pakawalan nyo. Diba? Sabi nga nila, huwag na huwag yung papanghinayangan yung mga taong ikaw mismo ang sinayang. Diba? Huwag nyo panghinayangan yung mga taong ikaw mismo ang sinayang. Ito. Agree ako dyan. Kasi, ba't mo panghinayangan yun? Sinayang ka na nga eh, diba? Alam nyo, ito kasi, share ko sa inyo, no? Bakit madalas ang mga tao hirap mag-move on? Diba? Kasi iniisip nila yung memories eh. Pag sa gabi, malulungkot sila, aalalahanin nila yung memories, tapos babalikan nila yung tao, i-contactin nila. Diba? Alam nyo, yan ang pinakamagandang experience sa pag-boyfriend, pag-girlfriend. Yung memories. Yun na lang yung mahalin nyo. Huwag nyo nang mahalin yung tao. Yung alaala nyo na lang. Diba? Hindi, pero disagree ako doon na sinabi mo. Mahalin yung memories. Hindi siya makakapag-move on nun eh. Pag minahal yung memories. Oo, kasi kailangan mo talagang meron kang part na iiwan para makapag-move on ka. Kasi magiging excess baggage mo siya eh. Yung memories. Oo. Sa bagay, tama rin si Brody Jeff doon. Siguro, kung gano'n na yung mangyayari, totally, siguro hindi naman mabubura. Kumbaga, timbangin nyo na lang. Hindi, saka naiintindihan naman natin na hindi naman yan biglaan eh. Dadaan ka talaga sa proseso. Pero kailangan laging positive ang mindset mo na talaga kailangan mo na mag-move on. Kumbaga, lahat ng ways gagawin mo, lahat ng decision mo, hindi talaga hindi dapat liliko. Talagang dapat diretso ka. Kasi kung hindi, magiging marupok ka. Firm. O kaya nga nauso yung salitang marupok. Marupok ka. Babalik ka na.
Tsaka yung Brody, huwag kayo magpadala doon sa mga drunk texts, drunk calls. Di ba? Madalas dyan nabibiktima, babalik-balik dahil sa mga ganyan di ba? Tama si Brody Jeff. Wag niyong balikan yung mga alaala. Siguro, pwede na lang siguro yung term doon, parang na lang. Isipin nyo na lang na good experience. Parang at least minsan sa buhay nyo, may nakilala kayong ganun tao. And naranasan ko to. Thanks to you. Yung happiness na naramdaman ko, di ba? Hindi pala mahalin yung term. Hindi pala. Kumbaga parang, savior na lang, parang namnamin mo na lang. Gawin mo na lang exam, kumbaga parang, good experience na lang ba? Good experience para maka-move on. Maka-move on ka na lang. Good experience na, di ba, at least dun sa alaala na yun, naging masaya ka naman. Diba? Kahit mali yung mga naging choices mo back then, it's still naging masaya ka naman. You experience the same thing. Nalungkot ka, sumaya ka sa experience. And then wag mong yung tawag dito. Wag, yung regrets kasi na part na yan is. Pero, mas okay din na i-acknowledge mo yung meron kang regrets din. Pero nga, kailangan mo talagang move forward. Yes. Yun, para wala ka na talagang, parang hindi na siya mabigat. Saka hindi ako naniniwala dyan sa closure na yan. Mag-uusap kayo para magbalikan kayo. Hindi yun. Para closure, para mga kalokohan. Alam mo yun, been there. Uy, pero may mga, naman bro, may mga iba naman na talagang pag sinabing close. Close. Ito yung one last million. Eat all you can. Hindi, kasi, pag gano'n na nangyari, parang i-condition mo yung isip mo, sa restaurant lang tayo na ganito. Wag na lang. Hindi, ako kasi, para Para pa? Wala nang gano'n. Kumbaga, goodbyes na lang. Oo, goodbyes na lang. Okay na yung wala ng foreclosure. Kalokohan. Wala lang personal na kita-kita. Oo, hindi na. Maraming nabibiktima sa one last nakita. Para sabagay, may point naman si bro. Kasi may mga tao pa rin na tinitake advantage yung weakness minsan ng isang tao Dahil, di ba, gusto pa ng lalaki na makita pa for one last time, pero iba naman pa. Vulnerable ka. Vulnerable yung babae at that time, di ba? Diba? Tama naman si Brody. Kumbaga parang wag mo na lang ipahamak ulit yung sarili mo. Kasi the more na sumusunod ka sa request na ganun, nagsasubmit ka pa rin sa wants niya. Kaya, kalokohan. Pero, syempre, opinion namin to Hindi naman namin sinasabi na tama kami. Pero, as much as possible kasi, kung talagang gusto nyo mag-move on, wala nang ganun. Diba? Mga ka-Brody. Share your thoughts and opinions. Yes, mga ka-Brody. Basta again yun nga yung term namin ni Brody Chef. Huwag niyong panghinayangan yung taong ikaw mismo ang sinayang. Diba? Kasi sinayang ka na nga ng taong yun Ba't mo panghihinayangan, diba? Part talaga ng buhay yun, diba? Na may mga ganun talaga tayong makikilala Correct. Diba? Saka yung mga dyan, yung iba rin, diba? Yung mga friends with benefits. Iwasan nyo na yan kasi dun kasi nag-start yan Tapos may deeper meaning na may isang kawawa dyan Diba? Tama, Brody? Tama. Although may mga stories naman na they end up marrying each other. Pero very rare. Yung mga 1%. 0.5. 0.0. Hindi kasi I watched this podcast before. May nakita akong podcast na nag-start sila as friends with benefits. And then luckily, they end up being with each other. Pero, sama ka naman Parang 1%, mga ganun. Diba? I don't know, sa generation ngayon ng mga bata, kung nag-i-exist ba yan? Tingin mo ba? Possible pa rin yun Di ba mawawala yan? Possible, pero napaka-slim ng chance. Diba? Kasi, lalo na yung mga galing sa breakup, tapos naghahanap ng rebound. They end up having friends with benefits. Agree ka doon, bro? Yung, siyempre, nakagahanap sila ng kalinga kasi galing sila sa isang karelasyon. Iwasan nyo na yung mga out of the rebound relationship. Kakaroon kayo ng sakit yan, bahala kayo. Choose wisely, bro. Choose wisely. Choose your partner wisely. Yeah, so, po-profile mo naman yun. Yun nga, ang takeaway natin dito, kailangan mo din talagang
kung sa sales may profiling, kailangan ba talaga mag-profile? No? Oo, kasi partner yun. Partner yun eh. Yun na yung magiging partner mo for life eh. So, mamili ka, wag mong piliin yung nakikita mo yung physical appearance, gwapo to, ayos to, mapera to. Tsaka, I think they have superficial yun. Parang Brody, ng mga advice ko rin, parang they have to check dun sa tao to na parang, ito bang tao na to, ready na ba to for commitment? Or this person just wanted to have fun? Kasi may ganun pa eh. May mga tao pa na parang, lalaki, hindi pa siya, ayaw niya pang mag-commit. Gusto niya lang ng ganito, ganyan. Problema yung babae, sobrang attracted sa akin, so magte-take advantage yung lalaki, di ba? Pag naramdaman nyo na gano'n na yung intention ng lalaki na ipaparamdam sa'yo na hindi niya kaya mag-commit tapos pero inaalagaan ka, di ba? Parang dun pa lang. Red flag na yun. So, anong tawag doon? Ha? Anong tawag doon sa lalaking yun? Yung term na lang natin, playboy. Playboy. Playboy na lang. May civic ba yan? Di ba? So, yun, tignan nyo rin. Pero pag nakita nyo yung lalaki naman, nag-extra effort, nag-extra mile para sa inyo, they're investing time. Tapos, pinapakita naman nila na kaya nilang humarap sa magulang nyo, di ba? Kayang harapin yung pamilya nyo. Tanggap ka kung ano ka. It's a plus point, di ba? I mean, hindi naman natin sinasabi agad na date to marry. Hindi naman agad ganun yung trajectory, di ba? Kumbaga, date mo, tapos tingnan mo kung okay siya. Pero dapat dun pa lang sa umpisang step pa lang na pagkakakilala nyo, dapat andun ka na sa alam mo, medyo hindi ka tagilid na, sasaktan lang ako nito. So, napakahirap yung tipong, ay, ganitong personality nito, bandang uli, iyak ako. Alam mo yung sarili mo na papaiyakin ka lang nito, tapos magpa-plus one lang sa'yo, tapos wala na, di ba? Dapat yung yung talagang, paano ba mangiratis ng gano'n? Kasi hindi ko rin alam eh. Lalaki ako eh. Kumbaga parang, paano nga nila yun? Kasi, alam mo before, yes, boy. Tinanong ko din niya meron din akong pinagtanungan eh. Sabi ko, pare, alam mo kasi ganito ako sa mga friends kong girls eh. Sabi ko, uy, hindi dapat ganyan kasi mami-misunderstood ganyan dahil kung lahat ng babae, ganyan ang treatment mo. Kutsa, iisipin nun. Di ba? Parang, lahat niya parang liligawan mo sila. Dapat pag kung kanino ka lang talaga parang i-pursue, doon ka lang. Dapat meron kang meron kang extra special na moves. Kumbaga, parang hindi lahat general eh. Parang meron ka pa rin, may segregate ka na, 'di ba? Itong taong to, ito talaga yung gusto kong i-pursue ng yung hindi ka ma-misinterpret. Sa generation kasi, ano ba generation mo pala, Brody? Hindi ko alam eh. Pero 81 ako. 81? Ano ba Gen X yun? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung Gen Y o Gen Z, sorry ha. Pero Gen Z, Brody, malayo tayo sa Gen Z. Hindi ko alam kung Gen Y. Anyway, ano lang naman yun sa amin lang ni Brody. Kumbaga, kasi sinasabi nila, di ba, parang iba na ang generation ngayon, di ba? Sabi ko nga dun sa mother-in-law ko, parang sa akin, kahit anong generation pa niyan, sabi ko, kung ano man generation meron tayo ngayon, yung decision making mo sa buhay mo, di ba? Dapat alam mo, di ba? Kasi kahit anong generation pa yan ikaw pa rin naman na magde-decide kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. At dapat alam mo kung ano yung tama sa hindi. Di ba? So, babalik pa rin tayo dun sa life choices and decision making. And then, kasi, di ba, sabi ko nga, sa isang episode, yung thoughts mo, mako-convert sa feelings yan. And then, so on and so forth. Actions, results. Kung ano yung nasa utak mo, kung ano yung sinalpak mo na dun sa utak mo, yun na yung magiging result. Ayun. Kung consistently, convert siya sa kung ano yung feelings na gusto mo. Yan, tama. Napakagandang episode para pag-usapan puso, no? Puso. Jojo. Alam niya, bro. Ayun. So, yun. Ayos. Sa susunod na episode, email kayo mga ka-brody kung anong gusto nyo pag-usapan natin tungkol pa ba sa pag-ibig. O gusto nyo mga life coaching na experience namin. Open kami ni Brody Jeff
Pag-usapan natin lahat yan, no? Saka magandang topic din pala ang pag-ibig kasi very broad. Oo. Kumbaga, Tama. may mga steps na ano, diba? Kailangan matutunan din natin yan kasi tayo, although na-experience natin siya, marami pa tayong matututunan. Yes. So, paano? So, dito na lang kami sa episode na to at medyo pagod na kami for 3 episodes this Saturday. Medyo na-drain na kami kakaisip ng topic and content, no? I hope, mga kabrody, medyo na-enjoy nyo naman. We're looking forward na makapag-share din kayo ng mga experiences nyo through email. Diba? Welcome yan. Welcome yung comment sa YouTube and then sa Spotify para to let us know kung ano yung whether negative or positive. Kung ano gusto nyo pag-usapan. Lahat ng mga suggestions nyo, shout comments. out, everything. So, ayun, since bago pa lang din naman yung channel namin, hoping masuportahan nyo rin yung podcasting namin. Kasi ang goal naman namin sa podcasting namin is to help the audience. Kayo, mga ma'am and sir. Kayo ang bida rito. Yan. Kung ano yung mga gusto nyo iparating, mapag-usapan, di ba? Through online. Sa inyo tong podcasting. Ayun, maraming salamat mga kabrody. See you on our next episode next week. Bye! Bye!